Magandang araw sa inyong lahat. Ito, ang video na to ay mula kay John Reps. 4 na barko ng China Coast Guard pinalayas. Ito, play natin to. Dahil sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang territorial defense ng bansa, ay nagsagawa ng live fire exercise ang Philippine Army. Pero ang mga bagong artillery system nito ay makailang beses umanong pumalya. Alamin ang buong detalye mamaya. At 4 na China Coast Guard illegal na pumasok sa exclusive economic zone ng Taiwan. Pero hindi umubra ang mga ito dahil hinarang at itinaboy ang mga ito ng Taiwan Coast Guard palabas ng kanilang exclusive economic zone. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Pinalakas ng China ang mga aktibidad nitong militar malapit sa Taiwan sa nakalipas na ilang taon na halos araw-araw ay nagpapadala ng mga military aircraft at mga barkong pangdigma nito sa paligid ng Taiwan. Ngunit noong Sabado, sinabi ng Taiwan Coast Guard sa isang pahayag na 4 na mga barko ng China Coast Guard ang nagtangkang pumasok sa kanilang katubigan mag-aalas 9 ng umaga noong Sabado na may layong mahigit 3 nautical miles lamang mula sa isla ng Kinmen. Kaya naman mabilis na kumilos ang Taiwan Coast Guard upang pigilan ang 4 na barko ng China. Nag-radio challenge ang Taiwan upang magbigay ng mga babala. Pero tila nakaramdam ng takot ang 4 na China Coast Guard dahil sa naka-alerto rin ang puwersang militar ng Taiwan. Kaya lumiko ang mga ito palabas ng exclusive economic zone ng Taiwan. Ganyan dapat, no? Action agad. Itong Taiwan, action agad sila pag may pumasok sa teritoryo nila. 购物船海警202-203号，这里是中华民国海巡署 PP-100管辖艇广播，你即将进入我国禁限制水域，请立即调整航向。 Kaagad namang nanawagan ang Taiwan sa China na itigil na ang mga ganong pag-uugali upang maiwasan ang pag-trigger ng hukbong dagat. Pero sumagot ang China Coast Guard sa isang pahayag na ang mga barko umano nito ay legal na magpapatrolya sa mga lugar ng Taiwan. Noong nakaraang buwan, sinimulan ng China Coast Guard ang mga regular na pagpatrolya sa paligid ng Kinmen matapos matudas ang 2 mangingisdang Chinese habang sinusubukang tumakas sa mga tauhan ng Taiwan Coast Guard matapos makapasok ang kanilang bangka sa ipinagbabawal na tubig ng Taiwan. Sinabi ng opisyal ng Taiwan na ang pagpasok ng China Coast Guard sa Kinmen ay hindi nagdulot ng malaking banta sa seguridad, ngunit naging komplikado ang sitwasyon dahil sa hindi maayos na pag-uugali ng China. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa patuloy na pagpapalakas ng puwersang militar ng Pilipinas sa gitna yan ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, nakatakdang tumanggap ang Pilipinas ng bagong batch ng S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopter. Ayon sa mga ulat, ang American Aerospace at Arms Company na Lockheed Martin at TCL Melec ay naghahanda na ihatid ang unang batch ng pangalawang order ng Pilipinas para sa mas maraming S-70I Black Hawk Combat Helicopter para sa Philippine Air Force. Ang Embahada ng Poland sa Maynila ay iniulat na sinabi sa isang pahayag na ang mga helicopter ay inaasahang maihahatid sa Hunyo. Bagamat ang Philippine Air Force ay nagpapatakbo na ng 15 unit ng S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopter, isang karagdagang kontrata para sa 32 Black Hawk Helicopter na nagkakahalaga ng 32 bilyong pesos na nilagdaan upang palakasin ang kakayahan sa transportasyon ng militar ng bansa kasama sa bahagi ng package ang pinagsamang support sa logistic, isang pakete ng pagsasanay para sa mga piloto at maintenance crew. Ayon sa orihinal na schedule, ang Pilipinas ay tumanggap na ng unang 5 noong 2023 na susundan pa ng 10 ngayong 2024 at 10 unit din sa 2025 at Dami, no?
daming paparating na bagong kagamitan nitong ating bansa. Ang huling 7 naman ay sa 2026. Kapag nakumpleto na ang paghahatid, ang Philippine Air Force ay magiging isa sa pinakamalaking operator ng S-70I Black Hawk helicopter sa mundo. Kabilang sa mga pangunahing tungkulin ng mga helicopter na ito ay ang paghahanap at pagsasagip o search and rescue, limitadong suporta sa himpapawid, pagpapadala ng mga tropa at tumulong sa mga kalamidad. Ang Philippine Air Force ay naka-schedule din na formal na makuha ang pangalawa sa 2 US Lockheed Martin C-138 Tactical Transport Aircraft na magpapalakas sa kakayahan nitong maghatid ng mga tauhan sa paligid ng iba't ibang peacekeeping mission. Ang mga pagkuha ng mga ito ay pinaniniwalaang ang modernisasyong militar ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglalayong labanan ang mga banta sa rehiyon, partikular na sa West Philippine Sea. Muling pinagtibay ng Pangulo ang kanyang pangako na gawing moderno ang Philippine Air Force bilang custodian of the sky. Samantala, ilang beses namang pumalya ang bagong artillery system ng Philippine Army sa isinagawang live fire exercise sa Capas, Tarlac. Kung ano man yung nakita, naging performance ng mga assets natin sa ground, no? Kanina, titingnan namin lahat yan, and yun nga, sabi ko kanina, part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities, and kung ano man yung nakita nyo kanina, malamang nakita rin ng ating mga observers, controllers yan, and this will be subjected to validation for the information ng ating decision maker sa Headquarters Philippine Army for the appropriate and necessary action. Ang nasabing military drill ay wala daw spesipikong bansa na pinaghahandaan, pero malinaw naman sa ating lahat na ito ay laban sa China. Bahagi daw ito ng pagsunod sa utos ni Pangulong Marcos na palakasin ang territorial defense ng bansa. Ayun. Maraming salamat dito kay John Reps at sa inyo. Peace.